Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sisimahon. Face to face, sinong ingiti? Face to face, inyong bangayan. Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Good morning! Ang ganda naman ng morning. Wow! Sa gitna ng mga pagsubok at kalamidad, sabay-sabay po tayong bumangon at umusad. Dahil tayong mga Pinoy palaban at matatapang. Kasing init ng kakampi kong umaariba, ito ang Team Pula! Aba, hindi lamang matapang ang mga Pilipinong katulad ko dahil sa aking grupo, kami busilak at lumalaban ng patas. Wala kaming ibang hangarin kundi ang gumawa ng mabuti. Mula sa aking tabi, sumigaw ang Team Puti! Kaya tara na, sama-sama tayo dito sa Face to Face Harapan! Sila naman po ang palaban sa kani-kanilang larangan. Eksperto ba kamo? Meron kami niyan. Sila ang ating harapang tagapayo. Maayos na kaisipan, deserve natin yan, di ba? Handang gumabay sa bawat isa. It's Dr. Camille Garcia. Ang buhay spiritual, expertise niya yan. Basta matibay ang pananampalataya, hindi tayo matitipag. Mula yan sa patron saint ng washing machines, Dr. Love, Brother June Banag. Gawaing masama at iligal, naku, no yan sa kanya, ha? Alamin ang batas at ang ating karapatan mula kay Attorney Lorna Capunan. Kaysa yan niyang kasama dahil tutulungan at ipaglalaban ka sa abot ng kanyang makakaya. It's always a blast kasama ang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Sinong sisimahon? Face to face, sinong ingiti? Face to face, inyong bangayan. Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Okay, good morning! Ay, nako, may mga profesor tayo sa audience. Oo, mga kagalang-galang. At sa ating trio tagapayo, hello! Good morning sa inyo, pambansang panutya and pambansang pogi. Good morning, Ate Corin. Pinaninindigan mo talaga, ha? Opo, 70s. Oo, 70s ang dating. Oo, parang gusto natin talagang sumayaw. Ng kakaiba. Kakaiba talaga. Ready? Are you ready? Yes! Ate Coring, may nakita na akong kakaiba na sayawerong sausawero. Sino yan? At panalo ka na, Kuya! Ang taray! May pabigas na tayo! Oh, saan ka? Bakit iba yung sayaw pagbigas? Oh, iuwi mo yung bigas, iuwi mo yan. Yan, sige. Ayan. Salamat sa Commodity Trader PH po, ang ating sponsors ng bigas today. Salamat po. Ayun. Nagsimula ang gulo dahil sa kulungan ng aso. Ayun, nagbangayan, nagkasagutan, nagkabantaan. Hanggang sa humantong sa matinding karamdaman. Ayun na.
Anong koneksyon, di ba? Anong koneksyon nag-away, biglang nagkasakit yung isa? At ang itinuturong dahilan, banta ng mangkukulam. Lagot. Dahil nang ang matay, kanyang pinagmasdan na pagtanto niyang tiningnan ka, ngunit kulam. Si Beba ang kilala dito sa lugar namin na talagang mangkukulam. Ang ginagamit ko po dati, tagong, picture, damit, para lang pong pawas lang po yun eh. Kinukuha ko talaga ang t-shirt nga hinubad. Hinahampas ko po sa dingding para balisa siya. Ang pagong po para mabagal ang paglakad sa buhay niya. Nasalubong ko lang po siya sa daanan na may binibenta siyang kulungan ng aso. Nakaalitan ko siya. Simula kinabukasan, nagkaroon na ako ng karamdaman. Hindi na ako makatayo, namamagana yung mga paa ko. Tapos nagpa-doktor ako, walang findings ang doktor. Kuya, tigilan mo ako pag sabi nga, kinulam kita. Tagal na ako naghihinto yan. Huwag mo akong pagbibintangan. Si Aling Bebang po, mabait po yan. Pagkagalitan po kami pero wala po akong naramdaman na may ano po sa katawan ko. Si Bebang ho talaga ang nagkulam dyan kay Poyang. Halos isang buwan nga po siya nakaratay eh. At eto na, sa kaliwat kanan, Poyang at Bebang, harapan na! Okay. Poyang, o ikaw munang magsalita, no? So, ang palagay mo, siya ay mangkukulam. Mangkukulam po. Paano mo naman napatunayan yan? Kasi siya lang po yung nasalubong kong tao na may bitbit ng kulungan ng aso. Oh, tapos, may bitbit na kulungan ng aso. Opo. Kulungan ng aso mo yon. Hindi, sa kanya po, binibenta niya po yun eh. O tapos, Tapos gusto ko pong bilhin ng 100 para kumita rin ako. Tapos nung sinabi niya hindi pwede kasi mahal yun, 250 daw po yung kulungan ng aso niya. Sabi ko naman sa kanya, ang mahal-mahal naman niya, sabi ko ganun. Ang mahal-mahal, pangit pa at sira pa, sabi ko ganun sa kanya. Ba't mo naman sinisiraan porket mahal, hindi lang afford? nagkasagutan kayo. Opo, sabi niya po sa akin, pag mong bisitin yung araw ko, baka kung anong magawa ko. Siyempre! Ha? Ako, lahat naman ako sa simpre. Ganon? Diyos ko, dahan-dahan lang, mami. Ano, okay. Tapos, so, binantaan ka niya. Opo. Anong sabi niya? Sabi niya sa akin, pag mo akong bisitin, baka kung anong magawa ko sa'yo. May ginawa po ba? Meron po, kinabukasan po, nilagnat po ako eh. Sumakit po yung mga... Baka naman naambunan lang po kayo. Yung katawan ko eh, masakit. Tapos, Tapos para pong may tumutusok sa katawan ko. Parang Parang trangkaso. kinakarayong ako, ganun. tapos, anong ginawa? Nagpatawas ka daw. Opo, pinatawas po ako ng kinakasama ko. Tapos yun po ang lumabas sa tawas. Matandang babae, mahabang buhok, payat, nakasalamin. Oh. Ilya Kuntapay, ganon. So, ibig sabihin, albularyo kayong tinawagan. Ano po, Magtatawas. manghihilot po. Manghihilot Oo. na siya yung nagtatawas sa'yo. Anong ginagamit niya pantawas? Kandila po. Kandila. Opo. Totoo ba? O tapos, so sabi niya, may kumukulam sa'yo. Opo. At ang pakiramdam mo talagang si Bebang. Opo, kasi siya lang po yung nasalubong ko eh. Okay? Okay, at saka siya lang yung nakagalit Opo. mo. Tapos nawala rin yung nawala rin yung sakit mo kasi nandito ka ngayon. Opo. Oh, gaano katagal ka may sakit? Ano po, mga 1 buwan po. Isang buwan? Tagal. Ang tagal naman. Totoo ba? Opo. Paano naman nangyayari na may 1 buwan kang may sakit? Oh. Kasi nakaratay na lang po ako eh. Hindi ka na Nakaratay na ako gumagalaw. eh. Hindi na ako nakakatayo eh. Iba na yun, 1 buwan na ate ko rin, iba na yun. Hindi rin Tapos- daw maintindihan ng doktor
Kung ano ang problema niya. Oo. Kulam? Naku, talaga naman. Oo, ewan ko. So, ang makakasagot lang yan ay itong pinagbibintangan na mangkukulam si Nanay Bebang. Okay, handa na ba kayo, Nanay Bebang? Sandali lang. Handa na! Handa na daw siya, pero huwag ka munang sumagot. Sandali lang. Lahat ay kailangang dumaan sa butas ng karayom upang malaman ang katotohanan sa likod ng sinasabing pangkukulam. Kaya ang tanong kay Aling Bebang, ikaw nga ba talaga ay isang mangkukulam? Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimulan? Harapin mo face to face. So, ito po'y diretsahang tanong, Bebang, Nanay, mangkukulam ka nga ba talaga? Sa unang panahon, 2016, 2 taon ako ng kulam. Pero sa ngayon, gihinto na ako dahil sa akong edad. Matanda na ako. Hindi totoo yun! Hindi totoo yun! Mangkukulam ka pa rin hanggang ngayon! Sabi nung hindi totoo, may pwerba ka ba? May pwerba ka ba? Ha? Anong pwerba mo? Ha? Anong pwerba mo? Anong pwerba mo? Ha? Ha? Anong pwerba mo? Kulang ang taong gumawa sa akin yun! Kulungan. Marami ka nang ginawanan yan! Walang nagreklamo sa'yo! Payag. Ha? Hindi ako pumayag. Okay. Ilang taon na kayo, Nanay? 58. 58 ka lang? Oh. Oh, bata pa yun, ha? Oh, so, aminado ka na ikaw ay nangkukulam Sa unang panahon. nung mga 2016, mga ganyan. Oo. Oo, 2016, 2017, ganyan. Opo. 2 taon lang. Paano ka natuto namang magkulam? Sa akong lula, mana. Ah, yung lola mo. So yung lola mo nagkukulam. O, kita nyo, di ba? Una. Totoo ka mangkukulam! Sa una pa. Sa ngayon, hindi na. Dahil may edad na ako. Nang lalaban na lang ako. Nangalakal. Ha? Nangihingi ng pagkain sa mga kapitbahay para mabuhay ako. So, ang pamilya mo, wala na lahat sa'yo. Wala mang... Wala na. Ilan ang anak nyo? Upat tabok. 4? Ayon, okay. Taga saan po kayong probinsya? Secure. Siquijor? Grabe kayo sa Sikihor, huwag kayong ganyan. Nagpuyo ko karon. Naan sa Minterio. Okay. Minterio. Kapitbahay na ako siya. Yung babae. Oh, karon wala nang ko'y pagkaon. Nanginginan ko sa kanila. Ayun. Pero ikaw ba ay nagsisimba? Oo. Oh. Oh, nagsisimba. So, ano ba ang, teka muna. Kay So, niundang nang ko alang pangkulam. ayan. Oh, meron ka ng rosaryo. Nibalik na ko sa Ginoo. Ayun. Kay tiguang na ko. Okay? Siya daw ay nagbalik loob sa Panginoon. Oo. Kaya siya'y nagsisimba na. Oo. Oo. So, ang tanong ngayon, kinulam mo ba si Poyang? Di ko siya kinulam. Nasukulan siya sa kuha nga. Ang kulungan, hangyoon niya barato. Wa ko musugot. Ako ang ilang nagbintangan. Nagdikulan ako siya. Ayun. O, kasi ikaw lang yung nasa lubong Wa ko tao! ko siya. Ayaw daw niya na ibenta. Suko siya. Oh, ayaw daw niya ibenta. Teka muna. Suko na lang ako. Aanin mo ba yung kulungan? Ibebenta ko rin po. Ay, bebenta mo rin, pero ikaw wala kang Ang aso. gusto siya magkapera. Ang gusto siya magkapera. Hindi ako. Makapal ang mukha mo. Ha? Ang kapal-kapal ang mukha mo. Ikaw ang nakapulot. Oo. Kasi nangangalakal siya eh. Oo. So siya yung nakahanap nung kulungan na luma. Teka muna, Brother June. Ano ang pananaw ng simbahan sa mga nangkukulam? Meron talagang witchcraft. It exists. Kasi ang pangkukulam ay pagkuha mo ng kapangyarihan outside of God. Malayo sa Diyos ang pinagkukunan mo ng kapangyarihan ng kulam. So ipinagbabawal ng simbahang Katoliko ang pangkukulam o witchcraft. Noong mga panahon ng Renaissance period sa Paris, pag napatunayan kang mangkukulam,
at merong ebidensya katulad nito, sinusunog sila sa stake. Oo. Dati, sa unang panahon. Nung unang panahon. Pinagbabawal talaga yan. Kay Aling Bebang, kung talaga nagbalik loob ka sa Panginoon, mas maganda kung papailalim ka sa confession, magkumpisal ka sa pari, at pagsisihan lahat yung nagawa mo nung nagdaan. Okay. So, ito ngayon ang ebidensya. Ano po ba ito, Nanay Bebang? Ano yan? Ano ba yan, manok? Manok ba yan? Ginagamit mo na. Ito yung mga Manika. pinakita niya. Ano po yan? Sa unang panahon na yan. Opo, sa unang panahon. Yan po yung tinutusok-tusok nyo. Ano po ang paraan po ninyo ng pangkukulam? Ano lang nga. Bulong-bulungan, ganon, tapos gamay lang. Parang binubulong-bulungan. Ano yung parang ano? Haplas. So ginagamit din yun. Alamin natin kung ano ba talaga ang kinahinatnan ng pag-aaway dahil lang sa kulungan ng aso na nauwi sa pangungulam pagdating ng kanilang mga kakampi dito sa Face to Face Harapan. Face to face, face to face. Kahit ano pa ang gawing dahilan ni Bebang, ito pa rin daw ay kampo ng kadiliman. O bakit hindi ba pwedeng medyo magbalik loob? Yan naman ang sigaw ng live-in partner ni Poyang. Ang saksi sa kanyang pinagdaanan, Bong, humarap ka na. So, ikaw yung kinakasama ni Poyang? Apo, ma'am. Okay, ikaw rin yung nakakita doon sa nangyari sa kanya? Apo, ma'am. Totoo ba na isang buwan siyang may sakit? Opo, ma'am. Bali yun po. Lagi po siyang nakahiga po. Hindi na po nakakalabas po. Hindi na po na lumalabas ang bahay. Ay, hindi na lumalabas ang bahay. Kasi, Lagi po masakit ang katawan. okay. Anong sabi ng doktor? Yung di na po sa center, normal naman daw po pakiramdam niya. Ngayon po, lagi lang daw po masakit yung mga kasakasuhan niya po. Ang ginawa ko na lang, nung kumuha po ang manghihilot. Yung nanghihilot po, marunong siya magtawas. Kaya tinawas na rin po siya. Bali lumabas po sa tawas, babae nga po mababo na may lagi nakatungkod. Tsaka po kilala po sa lugar po namin na gumagawa po siya ng gano'n. Marami nang kinulang po yan. Sa lugar po namin kilala po siya. Okay. So, itong paniniwala ninyo, sabi ng doktor, hindi nila makita kung anong problema mo kasi normal ka naman daw. Opo. Hindi naman kaya nasa isip mo yan. Hindi naman. Wala naman po. Ha? Nasa linya na po, ito ngayon, si Ginoong Randy Deliosa. Siya po isang parapsychologist, ano? Para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung paniniwalang yan. Ang paniniwala ba na yan ay maaaring biglang talagang maramdaman mo o totoo ba ang kulam? Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Deliosa. Yes. Opo. So, yung sa ating kultura po, kailan at paano nagsimula ba yung pangkukulam? Ang pagsisimula po nito ay galing sa animismo or animism. Okay? So, bago pa dumating yung mga Spanish colonizers natin, meron na tayong mga paniwalang ganyan. Dahil meron tayong mga babaylan o katalonan. So, yung pagkukulam ay isang specific practice ng mga shaman dati, pero hindi para sa pagpapagaling, pero pananakit sa ibang tao. So kayo po'y personal na naniniwala na pwede talagang mangyari ito? Of course, pero hindi supernatural yung proseso, kundi merong nangyayari sa body, mind, and emotion connection natin, kaya nagkakaroon ng karamdaman. Ayun. So scientific yung basis. So siyensya pa rin na, Yes. ano yan, parang power of the will, power of the mind, ganon. Exactly. Kasi kung ang tao ay may malakas na paniniwala na magkakasakit siya, posibleng mag-breakdown yung immune system and then magkaroon talaga ng totoong karamdaman sa katawan. Okay. So merong aspect rito ng hypnotism Kasi if you are able to use your
communication skills to convince others na magkakasakit sila, o di nag-work yung hypnotism skills niya. Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyong ekspertong opinion, Ginoong Deliosa. Si Randy Deliosa po isang parapsychologist. Thank you very much, sir. So, ayun. Dalawang bagay yun, ano? Pwedeng talagang meron siyang kapangyarihan na magbigay ng sakit sa'yo, pero pwede rin sarili mong utak ang nagbigay ng sakit sa'yo. Dahil sa paniniwala mo na kinukulam ka niya, na kanyang itinatanggi. Tingnan naman natin ang kakampi nitong si Aling Bebang. Hindi na raw kailangan pang magpatawas para ang katotohanan ay lumabas para sa nagmamalasakit na kapitbahay. Hindi totoo ang bintang kay Bebang. Mel, humarap ka na. Okay, paano ka naman nakakasiguro, Mel, bilang kapitbahay na hindi siya nangungulam? Kasi malapit lang po siya sa bahay namin. Okay. Talagang hindi na po siya nangungulam. Nung panahon po siguro niya, nung medyo kabataan niya pa, pwede po. Ngayon hindi na. Kasi po may sakit na rin po siya. PWD na rin po siya. Ate Mel, magandang umaga. Magandang umaga po. Kapitbahay po, sa sementeryo din po kayo Apo. nakatira. Apo. Mahirap po siguro talaga ang buhay Mahirap doon. po. Ano. Inyo Apo. rin po yung bahay o sa nicho po kayo Nicho po, nakikitulog? sa ibabaw po ng nicho yung bahay namin nakatira. Baka naman may kamalian talaga sa Wala pakikitungo. po. Siguro po, kaya lang po nila sinasabi na mangkukulam si Bebang dahil hindi niya nagustuhan, hindi niya natanggap na hindi binenta ni Bebang sa kanya yung kulungan ng aso sa gusto niyang presyo. Eh, ikaw naman pala may kasalanan nito. Ay, bakit? Tsaka hindi lang po yan. Tsaka hindi lang yan, te. Hindi lang yan, te. Baka sinasabi mo lang din yan, baka meron ka talagang sakit. Magpatingin ka ulit sa doktor. Paano mo naman nalalaman kung anong ginagawa niya sa gabi? Pares lang po. Ano po yan, gising pa po ako. Bago po ako matulog, sinisilip ko po siya. Ay, ganon. Opo. Bintana niya, bintana ko. Pero nakikita mo itong mga paraphernalia niya yan? Opo, nakikita ko po yan, pero hindi na po na talaga yung ginagamit. Ay, hindi na ginagamit. Hindi na po. So anyway, yan po ay bawal sa batas ng Diyos. At ewan ko kung mapatunayan, paano patutunayan sa legal. Pero masama. Alam natin yan, masama. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Okay, simple lang po itong problemang ito. Tingnan natin kung ano nga ba, ha? Totoo nga ba ang kulam at kinulam? Iyan ba'y mapatutunayan? Paano pag hindi mapatunayan? Paano tutuldukan ang problema ng magkakapitbahay na ito? O ang mga opinyon ng Sausawero at Sausawera at Trio Tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face. Face to face, in more face to face. Personal ba kayong naniniwala sa mangkukulam at nakukulam? Ako ate kasi matatanda ang tao sa bahay namin nung lumalaki ako. Alam ko naniniwala talaga ang mga lolo't lola natin. Marami kasing bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya kung hindi mo i-research ng mahusay. Eh sa modernong panahon ngayon siguro lahat naman po ay may paliwanag at ang mga bagay na hindi natin malagyan ng label, wag nating tatalunan agad ng kulam or mga mistikong mga bagay kasi laging merong paliwanag po. Eh mga ate, puro kayo kulam, wala na nga kayong maulam, di ba? Kailangan po magtulungan na lang po kayo, mga magkakapit-bahay. Okay. O, ikaw naman, Ryle. Ako po, ate ko rin, yes, naniniwala po ako. Kasi sa iba't ibang kultura, hindi lang sa atin, merong kwento ng pagkukulang, ng witchcraft, ng kung ano-ano. So, yes, naniniwala po ako sa kulam. At naniniwala po ako na kahit kailan ako po ay nagkaroon ng pagkukulang. Ay! Kaya pala gusto mo yung manyeka, ah? Okay, dito sa puti, ano sa palagay ninyo? Sa akin po, ako naniniwala ako sa kulang kasi nangyari na sa akin. If ever na nung huminto ka, may tendency na babalik pa rin dun sa taong galit mo, gagawin at gagawin mo pa rin. Diyos ko naman, 2025 na naniniwala pa kayo sa kulam? Ano ba naman yan? Isa pa, nangangalakal kayo, pwede kayo magkasakit dyan. Ayan, totoo yun. Tama. Di ba, no, Doc Camille? Ano-anong sakit ang pwedeng
Kung ikaw ay doktor, hindi ka naniniwala sa kulam. Ano ang malamang na nangyari kay Poyang? Bakit isang buwan siyang nakaratay? Okay, usually po, yung pong sinasabi ng mga respiratory problems, talaga po nagkakaroon ng lagnat sa hapon. Kaya hanggang hindi po naaalis yung, hindi sila nagme-medicate pagdating sa ganyang pagkakataon, talagang palagi kayong parang yung nauupos na kandila ang dating na sinasabi na palaging pagod na pagod. Kaya po pwede talaga mag-last yun for a month or even mga 6 to 8 weeks. Kaya kinakailangan talaga, hindi lang sabihin natin na kumonsulta sa doktor. Kailangan po ng mga laboratory din yan, tulad po ng chest x-ray, tapos titignan po yung dugo rin, dahil kasi baka mamaya kulang po kayo sa dugo, kaya palagi kayo nanghihina. So malaking factor po din po talaga yung sinasabi natin na, pwede tayong sabihin merong mga ganyang mga bagay na supernatural, pero it doesn't follow po na meron po talagang pagkakataon na totoo yan na nangyayari. Una-una, Ate Kuring, meron tinatawag na factitious disorder. Ang factitious disorder po ay isang uri ng sakit na actually hindi siya sakit, pinalalala niya na meron siyang sakit palagi. So parang sasabihin niya ganun, ay, may ubo ko, may sakit ako, hindi ako makakaala. Yun po yung tinatawag. Hanggang sa nagiging mental issue po yung sakit na to, itong factitious disorder. Ayun. So, posible, kumbaga, may iba pang mga pwedeng paliwanag. Yung hindi naman kailangan, yun talaga ang paniniwalaan mong kulam yun. Pwede rin talagang may sakit kang iba. Kaya nga gusto kitang ipa-check up ng tunay. Yes. Diba? Attorney Lorna, may tuturing bang slander or oral defamation, yung nang-aakusa ka na mangkukulam ang isang tao? Sa mga ganyan, yung slander or libel, alam mo, ang pinakamagandang defense dyan is the truth. Umamin si Aling Rebang, no, na naging mangkukulam siya. Pero 2016 pa yon, hindi na ngayon. Dapat may patunayan ka, no, ebidensya, sabi nga natin, Pero, yung issue ng mangkukulam, pwede natin tignan in the positive way, no? Because some of us are gifted. Minsan may sinasabing third eye. Minsan may healing powers. Sa pranic healing nga, sa touch mo lang, yung heat, may gumagaling. Naging kliyente ko nga si Father Suarez, no, isang healing priest. At talagang nakita ko how people, maybe mind over matter, no? Yes. Age is a matter of mindset. We are who we think we are. Pati yung health, no? Careful tayo sa words natin. Aling Poyang, no? Kasi tayo natatawa tayo ngayon dito, pero naninira tayo ng reputasyon or ng dignity ng tao. My last comment is, Aling Rebang, Aling Bebang, no, wala kayong trabaho? Wala po. Kasi kailangan ko ng mangkukulam. Marami. Sa Senado. Kasi itong hustisya natin dito, napakatagal. Siguro kailangan natin ang mangkukulam kagaya ninyo, no? So, wag niyong itapon yan. Gamitin Baka magamit pa natin yan. Tapon na yan. Hindi na kulong, kulam na lang. Kulam na lang, wag ng kulong. Dr. Love, paano mo malalabanan ng kulam? Halimbawa, meron kang hinala na galit sa'yo. Di ba merong mga evil eye ang mga taga-Turkey. Di ba naniniwala sila doon? Pagsuot mo, panangga daw ng masamang intensyon. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong may masamang intensyon sa'yo? Tatalab lang ang kulam sa'yo, Ate Kuring, pag pumayag ka, pumailalim ka doon sa kapangyarihan niya. No? Doon lamang tatalab sa'yo. Pero kung matibay ang pananampalataya mo sa Diyos, isinasabuhay mo ang pag-ibig at salita ng Diyos, sino pang kakalaban sa iyo kung kasama mo ang Diyos? Di ba? Okay. So, gusto ko lang po, Ate Kuring, na bigyan ng linaw sa punto de vista ng simbahan natin, na hindi po agad-agad tumatalon o nagdidesisyon ng simbahan na ito ay kinulam. Kailangan po ng simbahan ng siyensya, katulad ni Dr. Camille, isang psychologist or psychiatrist, na magpapatunay na kinulam talaga. May problema sa kanyang kaisipan. So, doon lamang papasok ang simbahan na kapag
kinlear ng psychologist o psychiatrist. Exorcism ang tawag doon. Now, gusto ko lang bigyan liwanag, Ate Coring. Itong mga paraphernalia, itong tinatawag nating manika ng mangkukulam na ginamit ng mangkukulam noong 2016, gusto ko lang sabihin na hindi natin ito po pwedeng i-dispose ganon-ganon lang. Kailangan po isubmit natin ito sa exorcism ng isang pari, no? Sapagkat na-process po ito ng Diablo. Ginamit ito ng mangkukulam na process ng Diablo, may Diablo pa dyan. Kaya bago natin i-dispose, kailangan po ay dali natin sa isang exorcist para ma-exorcise siya. Now, pinakahuli, kay Aling Bebang, lahat po tayo ay nagkakasala, lalo na kung hindi ka masyadong familiar sa pananampalatayang Katoliko, naliligaw tayo. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nakahandang magpatawad. Sino man na nagkasala, sang-ayon ako sa ating audience kanina, bigyan natin ng pagkakataon ng isang nagkasala na lumayo sa Diyos, bumabalik sa Diyos, tulungan po natin siya na maitumpak ang kanyang pananampalataya. Ayan, pabindisyonan natin si Nanay Bebang. Gayon din itong si Poyang, di ba? Harap natin sa pare. Okay, so hindi pwedeng sunugin na lang. Kailangan talaga ma-exorcise. Okay, magliliwanag pa kaya ang madilim na ugnayan ni Poyang at Bebang? O unti-unti na itong mauupos katulad ng kandilang napabayaan? Ito ang dapat nating abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Kaya hirap ng buhay, ano? Kung pwede ko lang kayo bigyan ng tigi-isang bahay, gagawin ko yan. Kaya lang, syempre, kung ano lang ang makakayanan natin, yun ang gagawin natin. Pinaka-importante sa lahat, mas importante sa bahay, ang kalusugan. So, ang gagawin natin, papacheck up natin si Poyang kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Palagay ko, vitamins yan, importante sa nutrisyon sa inyong dalawa. Gayon din si Aling Bebang na, may nararamdaman na rin po ba kayo? Oh. Una, gusto daw niya ng pustiso. Bigyan ng pustiso! Yeah! Si Aling Bebang. Ayan. Okay. At, papacheck up natin sila, pustiso. Magkano ba yung kulungan na yon? Bigyan ko na lang kayong tigi 1,000. Yeah! Ha? Kasi magkano lang naman yun? Tapos yung kulungan, wag mo nang pagnasaan. Total, bibigyan na kita ng konting pera, hindi ba? Tigilan na natin yung... Una, pag nakita mong nakuha niya at ayaw niyang ibenta, huwag ka na mamilit. Karapatan niya yun. Okay? Okay. Tapos, pwede tayong magbigay ng bigas sa kanilang apat. Yay! Okay, so, wag na kayong mag-away-away, ha? Eto pa, ihaharap namin kayo sa pare para mahimasmasa naman ang inyong kalooban at pag-iisip na kayo ay pinatawad na ng Panginoon at ikaw naman ay pagpapalain, hindi ka na magkakasakit. Okay? Pero maging bukas ang isipan natin, ha? Kasi pwede rin ikaw rin na nagdala ng sakit sa sarili mo. Di natin masabi yung nahaharap sa inyong basura. Lahat yan mikrobyo. Dapat may alkohol ka parati. Okay? Bigyan nga natin sila ng supply ng alkohol pati. Di ba, no? Para sa kanilang pangangalakal. Okay, magkasundo na kayo, Nanay Bebang. Ikaw rin. Magkamaya na kayo. Magkamaya na kayo. Ayun na yan. Bintangan kita. Kaya nga. Kasi matanda na rin, di ba? Matanda na rin. Pagbigyan na natin, Nanay, hindi pa matanda ang 57, ha? Huwag ka, alam mo, may sakit ako. May sakit ka. O kaya nga, kailangan tulungan ka namin sa doktor. Okay? Oo. Okay. Naniniwala po ako na kung taimtim sa ating kaisipan palagi at matindi ang focus sa iniisip natin, ito ay mangyayari talaga. Ang tingin ko po kasi, sadyang nilikha tayo ng Panginoon na may kapangyarihang taglay. Pero imbis na pag-isipan po natin ng masama ang kapwa at ang ating sarili, puro negative, hindi ba? Mag-focus tayo ng pag-iisip na tayo ay malusog, tayo ay gagaling sa karamdaman, tayo ay yayaman,
tayo ay makakatulong sa ibang nahihirapan, tayo ay magtatagumpay, tayo ay magkakabahay. Yan ang isipin nyo. Kasi pag parating yun ang iniisip, yung maganda, yun ang mangyayari sa inyo. Tama, nanay? Ikaw, talented ka, meron kang regalo galing langit. Pag-isipan mo ng maganda ang kapwa, hindi ba? Sa hilom sa kanila, sa sarili mo, at pagpapaganda ng kabuhayan. Hindi ba? Okay. So, palagay ko kung maganda ang iniisip parate, pagpapalain pa yan ng kapangyarihan ng langit. Okay? Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Hanapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sapo na saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan, ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkol ay magkalinawan. Face to face, sinong sisimula? Ang gumagawa ng basahan, nag-away. Sama po kasi na ugali yan. Anong klaseng pambubuli? Mali-mali daw yung gawa ng pinsang ko. Kahit sabihin po namin ng paulit-ulit sa kanya, yung matapang pa siya. Ano ang mga sinasabi sa'yo? Nilalait po ako, di ako marunong magbasa, magsulat. Nasasaktan po ako.